Ang pinaka-nakakatakot na verse na nasulat sa Biblia ay ang pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano ang dapat natin maunawaan? Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng maraming tao ngayon? Nangangaral kami, ginagamit ang pangalan ni Kristo, nagpapalayas pa ng mga demonyo sa pangalan ni Kristo o yung tinatawag na exorcism, gumagawa pa ng mga himala sa pangalan ni Kristo o yung tinatawag nilang faith healing, nagpapagaling ng mga may sakit o karamdaman. Ang tanong, sapat na ba itong patotoo para sabihin ng isang tao na siya ay kay Kristo at siya ay maliligtas? Hindi po. Anong katunayan? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ba totoong nakapangingilabot ang magaganap na ito sa araw ng paghukom? Tatayo ka sa hukuman ni Kristo at asang-asa ka na maliligtas ka sapagkat kumikilala ka sa Panginoon. Nagsagawa ka ng paglilingkod sa Kanya, pero magugulat ka na lang sa sasabihin ni Kristo sa iyo na lumayo ka sa Kanya, sapagkat hindi Kanya kilala at hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kung isa ka sa mga taong ito, ano kayang mararamdaman mo? Sino lamang ang tinitiyak ng Panginoong Hesukristo na siyang makakapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatuwid, kung ang paglilingkod na ginagawa ng tao, kahit pa ito ay sa pangalan ni Kristo, kung hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos, ang paglilingkod na iyon ay hindi rin tatanggapin ng Diyos. Kaya napakahalaga na sa bawat ginagawa mong paglilingkod, natitiyak mong ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Magsilbi nawa itong paalaala sa iyo na suriin mong mabuti kung papaano mo pinaglilingkuran ang ating Panginoong Diyos. Isang bagay pa na gusto kong mapansin mo. Kung iyong mga taong nagsagawa ng paglilingkod na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, edi lalo na kung ang tao'y walang ginawang paglilingkod.